Buksan natin sa Roma. Tuloy-tuloy tayo ng pag-aaral sa aklat ng Roma. Chapter 1 pa rin. Himay-himayin natin. Kung may Tagalog na maganda Tagalog. Chapter 1, verse 1 hanggang verse 6 lang. Chapter 1, verse 1 to 6. Sabi po rito, mula kay Pablo, na lingkod ni Kristo Jesus, pinili at tinawag po ng Diyos na maging apostol upang ipangaral ang kanyang magandang balita. Ang magandang balitang ito ay pinangako ng Diyos noon sa pamamagitan ng mga propeta at nakasulat sa banal na kasulatan. Ang balitang ito ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pagkatao, sinilang siya sa lahi ni Haring David at sa kanyang banal na espiritu. Napatunayan siya ang makapangyarihang anak ng Diyos nang siya'y nabuhay mula sa mga patay. Sa pamamagitan ni Kristo, tinanggap namin ang kaloob na maging apostol para madala namin sa mananampalataya at pagsunod sa Kanya ang mga tao sa lahat ng bansa. Ginagawa namin ito para sa Kanya, at kayong mga mananampalataya riyan sa Roma ay kabilang din sa kanyang mga tinawag ng tagasunod ni Jesucristo. Okay, sige. So, konting review lang para dun sa mga absent. So, pinag-aaralan natin yung sulat ni Pablo sa mga taga-Roma at atin nang kinilala si Pablo, no? Kung sino siya. At nalaman natin yung kanyang background, kung ano kanyang nationality. Siya ay Jew as well as a Gentile din. At siya muna ay ipinipare ng Panginoon para maging hintil sa mga hintil o para maging apostol sa mga hintil. Rather ay dapat ay siya ay marunong. Kaya siya ay habang ang Panginoon sa Kristo ay nagmi-ministry, nandoon na rin siya sa paligid-ligid, no, ng mga tao. So kasama siya doon, kasabayan siya. Pero siya ay antagonistic lang. So pero kasi siya ay piniprepare pa lang ng kanyang isip, ng kanyang puso, ng kanyang skills. At alam natin na mula sa ating pag-aaral, si Pablo ay siya ay Roman citizen, mayaman ang kanyang tatay, and allegedly, sabi ng mga scholars, ang kanila talagang business ay tent making. Kumbaga sila ay nagpo-produce ng maraming tents at ibinibenta nila yon. Kaya si Pablo, yun din ang kanya naging hanap buhay. Si Pablo, among the apostles, si Apostle Pablo, ang tawag dyan ay bivocational. So, hindi ibig sabihin na tinawag ka para maglingkod sa Diyos ay hindi ka na magtatrabaho. Kumbaga, dito ka na lang, focus ka na lang sa church, asa ka na lang sa membro, hindi. Si Pablo, siya ay hindi nabuhay sa suporta ng iglesia. Lalo na nung siya ay nag-uumpisa pa lamang. Tumanggap lang siya ng tulong nung siya nasa kulungan na. Dahil wala naman na talaga siyang pwedeng asahan. May means naman ang Diyos para magbigay. Pero nung siya ay nagmi-ministeryo, siya ay malakas, ay hindi siya umaasa, no, sa tulong ng iglesia. Ang sabi nga niya ay, kaysa ako'y makabigat pa sa aking mini-ministeryo, ay nagbanat ako ng buto. At sa kanyang kaya hindi bawal sa church yung pastor na may negosyo. Si Pablo ay negosyante. Hindi bawal sa church yung pastor na mayroong other source of income. Kasi mayroong tinatawag tayong ngayon na parang dilemma doon sa mga pastor, lalo sa mga charismatics and Pentecostal, na parang you will live by the Bible because you are called to preach the Bible. So parang sa Bible ka na lang aasa, sa membro, hihingi ng tulong. Pero hindi lahat ng misyonero at pastor sa Bible ay ganoon. At isang example ay si Paul. Kaya mayroong term tayo na tent making missions. Ibig sabihin ay
you will earn for your living while you preach the gospel. So you will use or utilize your skills para mag-produce ka ng produkto and then mabuhay ka sa pinagbebentahan mo. Binibenta mo yung produkto mo o yung skill mo. So, sa pagdaan ng panahon ay marami na yung gumagaya ngayon, no? Lalo yung mga missionaries sa ibang bansa na Muslim countries. Kasi hindi pwedeng full-time ka eh. Kailangan talaga pupunta ka roon, may job ka. Tapos, at the same time, habang ikaw ay naroon, ikaw ay teacher, ikaw ay engineer, nag-church planting ka naman. So, nagmi-ministry ka sa mga kapatiran mo na Kristiyano na o sa mga hindi pa Kristiyano na gusto mong madala sa Panginoong Jesucristo sa iglesia. Sabi ni Pablo, siya pinili at tinawag. At sabi ko nga noon ay walang tinawag na hindi ipiniprepare. So, if you want to be somebody in the kingdom, you must be prepared. You must be a prepared person. So, there's a prepared place for a prepared man. So, kung hindi ka prepared sa isang posisyon, paano ka ilalagay ng Diyos doon? So, hindi pwede. Kasi kung ikaw ay ilalagay ng Diyos isang posisyon na kailangan ang ganitong skill, kailangan ng ganitong karunungan, eh kung wala ka noon, hindi ka niya ilalagay doon. And nag-backtrack tayo sa mga examples ng mga lingkod ng Diyos from the Old Testament, kay Joseph, kay Moses, no? So alam natin na hindi sila magagamit ng Diyos kung hindi muna sila binigyan ng karunungan ng Diyos. Si Joseph din ay na-train din siya sa Egypt, no? At lahat ng karunungan din, no, ay pinagkaloob sa kanya ng Diyos through the educational system of Egypt. Gayun din si Moses. So sila yung may malalaking nagawa kasi may skill sila. So kung maliit lang yung iyong skill, how can you do something big when your skill is only a little? So kaya kailangan talaga, ito yung isa ko ring natutunan kay Pastor Jericho Pagdilaw, Evangelism Department Director ng FMS, no? Kasi ako noon ay kampante na sa ministry. Parang sapat na sa akin yung ako'y nami-ministry, may kaunting kaalaman sa Bible, seminary, once every 2 months na 1 week, tapos i-apply ko, tapos pagkatapos ko noon, okay na ako. Sabi ko, I want to die na in that place. Pero sabi nga ni Pastor Jerry, ay kailangan mo pa uling mag-aral. Kasi hindi mo alam, may piniprepare pala ang Diyos sa'yo na mas malaking gawain. O ay kung hindi ka mag-aaral, paano ka magkakaroon ng malaking gawain, ministry? Wala kang expertise dyan. So, yun. Kaya ako pumayag. Nasabi ko, sige, kung ang plano ng FMS, pag-aralin pa ako ng college, Bible College, I would obey. I would follow yung plan sa akin. So, kaya ako nakapag-aral pa ulit. And then, from then on, nakita ko yung katotohanan yun na habang ako'y nasa Bible school, marami pa talaga akong hindi alam. Ginagawa ko siya, pero hindi ko alam bakit ko ginagawa. Hindi ko alam ang term. Meron akong practicum, pero wala akong theory. Sabi ko, ito pala yun. Ito pala yung ginagawa ko. Ito pala ang tawag doon. Hanggang sa yun. And then, because of that, ay talagang nagpursige ako na makapag-aral pa. And then, I enrolled in ATS, tapos sa counseling, and then after that, nag-Masters of Divinity. And I found out na habang lumalaki ang alam mo, lalong nalalaman mong wala kang alam. Iba kasi sa ministry. Sa secular, habang lumalaki ang alam mo, parang nagmamalaki ka na dami mo nang alam. Pero pagka sa Biblia, yung knowledge about spiritual things, habang dumaraming alam mo, saka mo nalalamang napakaliit pala ng alam mo. At lalo kang na-amaze doon sa mga bago pang katotohanan na akala mo alam mo na. Pero habang nag-aaral ka ng scriptures kasi, ng salita ng Diyos, ay you cannot exhaust talaga yung knowledge, yung spiritual truths na nasa scriptures.
Kaya nga kayo na gusto kayong mag-aral, yung gustong magpatuloy sa Bible School, mag-enroll, ma-amaze kayo sa mga katotohanang malalaman nyo. Gaya ng naranasan ko. Especially when I got reformed, nung ako'y ma-reform sa faith. Dati kasi ako is charismatic, ang tawag sa akin ay Evangelicostal. Evangelical na Pentecostal. Hanggang sa nauwi sa charismatic, hanggang sa bumalik sa evangelical, hanggang na-reform. Dito ko natagpuan yung pure teaching talaga, na walang halong mga ano lang ng tao, yung mga tawag dyan, opinions lang, yung mga understanding lang ng tao, hindi ng Diyos. Okay, at sabi nga niya rito ay okay, ang magandang balitang ito ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta at nakasulat sa banal na kasulatan. Yung topic natin last Sunday, the scripture is enough. Narito na lahat ang kinakailangan natin na malaman para tayo magtamo ng mapasa atin yung katiyakan ng kaligtasan. At sa pamamagitan ito ng kanyang anak. Sabi, ang balitang ito ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoon Jesucristo. Sa kanyang pagkatao, no, so dito ipinahayag ni Paul yung ang tinatawag natin ito na non-negotiable. This is a non-negotiable doctrine. Dapat ang isang tunay na Kristiyano ay maniwala na si Kristo ay tunay na tao, 100%, at tunay din na Diyos. So 100% God, 100% man. Hindi siya kagaya natin si Jesus. Siya'y kakaiba. Although siya'y tao, pero siya'y Diyos din na 100% Diyos. Hindi naapektuhan ang kanyang pagiging Diyos kung siya'y maging tao. Ang hindi lang niya ginamit yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Siya'y umasa ng lubusan sa Ama, kaya pag mayroon siyang gustong gawin, nananalangin siya sa Ama, na gawin ng Ama yon para sa kanya. And then, sabi rito, at yun nga, ating ang in-explain, no, na yung himala, no, yung possible na naganap, although not conclusive, pero dahil nga siya tunay na Diyos, paano nangyaring siya ay nabuo? Siyempre, kailangan pa rin ang sperm cell ng tao. Pero yung sperm cell nga na yun, hindi naman nanggaling sa kay Jose. Dahil bago nga sila nakasal, ay nagdadalang tao na si Maria. Meaning, ang Diyos ang gumawa ng sperm cell sa loob ng fallopian tube ni Mary, at yun ang naging nag-join sa egg cell, at yun ang nabuo bilang tao. Yun ay si Jesus. So wala siyang minanang kasalanan galing kay Adan, dahil siya ay hindi galing kay Adan, ang similya na nabuo, at siya ay binuo ng banal na Espiritu. Ang sabi ng Bible, sabi nga rito, as isinilang siya sa lahi ni Haring David at sa kanyang banal na Espiritu. So, through the Holy Spirit, nabuo si Jesus Christ. It's not an ordinary verse, but an extraordinary, supernatural verse. At napatunayan siya makapangyarihan, anak ng Diyos, nang siya'y nabuhay mula sa mga patay. So, may nagtanong na isang unbeliever sa pastor, what is the greatest miracle of all? Ang sagot niya ay the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kasi walang taong pwedeng buhayin ang kanyang sarili malibang siya ay Diyos at makapangyarihan. Nataglay niya yung kapangyarihan na the same na kapangyarihan na meron din ang Diyos Ama. Siya si Jesus. Ngayon, dahil si Jesus ay nabuhay, napatunayan lahat kung ano yung kanyang inumpisahan. Kung na siya tagapagligtas talaga. Kasi kung hindi siya nabuhay, hindi siya Savior. Kung hindi siya nabuhay, hindi rin siya anak ng Diyos, hindi rin siya Diyos. Kung hindi siya nabuhay, yung pag-asa natin, walang kabuluhan yan. So, wala rin kasaysay ang ating pananampalataya kung hindi siya nabuhay. Kasi kaya tayo sumasampalataya sa mundo at kaya tayo nagsisikap na mamuhay bilang Kristiyano ay dahil sa muli nating pagkabuhay din. Dahil tayo bubuhayin at tayo haharap sa Panginoong Jesucristo sa paghuhukom. Eh kung si Jesus hindi nabuhay, di wala rin tayong buhay. Hindi rin tayo bubuhay.
Kasi kung siya nga nang nagsasabing siya tagapagligtas, hindi niya nabuhay ang kanyang sarili, paano niya tayo bubuhayin? Kaya at dahil siya nabuhay, siya lang ang pwedeng magturo ng daan patungo sa Diyos. Kung mayroon kang daan na tinutunton, tapos nagsanga, tapos doon sa dalawang sanga ay may dalawang tao, pareho nakahiga, pero yung isa patay, yung isa buhay. Kanino ka magtatanong? Siyempre sa buhay. And so Jesus can answer all questions concerning salvation, concerning heaven, concerning God the Father, concerning our destiny, eternal destiny, because He is alive forevermore. And He can do something than a person, a founder of a religion who is dead and who died and remains dead. Kaya nga siya lang sa lahat ang pwede nating pagtiwalaan. Hindi pwede si Manalo, patay pa rin si Manalo hanggang ngayon. Hindi pwede si Joseph Smith ng Mormons. Hindi pwede si Charles Russell ng Jehovah. Hindi pwede si Kibuloy, mamamatay yan eh. Di ba? So, rapist na mamamatay. At paano siya makapagtuturo ng daan? Siya nga hindi niya alam kung anong kabutihan eh. Paano siya magtuturo ng kabutihan kung siya nga mismo hindi marunong gumawa ng kabutihan? At sobrang mapagpanggap at sobrang mayabang. Nahawak ko ang mga kaluluwa nyo. Ako ang may hawak ng susi sa langit eh. Kung hindi sa akin, hindi kayo papasok sa langit. Sino ka? Di ba? Ngayon, meron daw ngayong 10 million reward. Kaya mag-chat kayo sa baka tayo malay mo kung nasa Patnanungan pala si Kibuloy. Di ba? 10 million, report mo agad. Hindi, kasi sa totoo lang, dapat talaga matigil eh. Si Kibuloy. Dapat lang ang nangyayari sa kanya. Kasi ang dami-dami niyang inililigaw. So, ang pinakamalaking kasalanan kasi, hindi yung pagpatay ng katawan, kundi yung kaluluwa, inilalayo mo sa Diyos at inilalapit mo sa kay Satanas. Kasi eternal yun eh. Yung katawan kasi pwedeng mamatay ito eh. Ito panandalian lang. Pero yung kaluluwa na iniligaw mo, pang walang hanggan yan na ang tawag nga dyan ay eternal murder. It's not only temporal, it's not only physical, spiritual murder, matindi. Ay kung maniwala sa kanya, paano maliligtas niya ang tao? Ay siya naman ay mamamatay, hindi siya mabubuhay na mag-ulit. Solid pa naman din yung member niya. Solid na solid ang members niya. Kala mo talagang totoo siyang tagapagligtas. Grabe. Yung papa doon nakikinig kay Kibuloy. Sino si? Yung papa po namin doon. Ayun, naku po, paano masisig yun? Sabi nga po sa akin, makinig daw po ako doon sa mga. Kay Kibuloy. Patay. Akala ko yung tama. Dati. Kano ko to? So, yun. So, ngayon, si Jesus Christ is, mapapansin nyo, no? In Christian religion, walang nagtataas ng sariling pagkatao. Walang nagtataas ng sariling yung siya mismo na nagsasabing ako ang sundin niyo. Sa Christian religion, ang itinuturo si Jesus, hindi sarili, hindi grupo, kundi talagang mayroong iisa lang na dapat na i-glorify at dapat na paniwalaan. Siya ang daan ng katotohanan ng buhay. Walang pastor na totoo na, kaya si pastor hindi to, Pastor Kibuloy hindi totoo. Paano biro masabi mo na si Kristo ang daan? Sabi mo ikaw eh. O hindi ikaw na ang daan, ikaw na ang katotohanan. Sabi niya, ako na ang katotohanan. Nasa akin ang Ama, sabi niya. Pero ako ang may-ari ng sanlibutan. At may coronation pa. Biruin mo, kinurunahan siya bilang hari. Sino siya? Si Kristo nga, hindi nagpa-corona eh. Nasobrahan pa. Tinik. Tinik nga ang kinurona sa Panginoon. Siya talaga, corona. Nasabit pa nga rito eh. Sumabit pa. Ngayon, okay, ganito. Pero ina-challenge ng mga non-believers yung muling pagkabuhay. At noong mismong siya mabuhay na mag-uli, challenge siya kasama ni Pablo. Si Pablo nag-challenge na hindi siya totoo na buhay.
Kasi si Pablo is member na ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin ang nagsuhol doon sa mga sundalong nagbabantay na ipagsabi na ninakaw ng mga apostol yung kanyang bangkay. Ito yung nangyari nung kasi mamatay sa Mateo 27:50 to 53. Pakibasa ng isa. Mateo 27:50 to 53. 50. Muling sumigaw si Jesus. Tama. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Okay, so nung mamatay si Jesus, mayroong nangyari na sobrang kakaiba na nagre-represent nung kanyang natapos na gawain. So it pictures his finished work dahil siya yung nagbukas ng daan patungo sa langit. So kasi during that time is talagang walang may alam kung saan papunta ang langit. Papuntang kung saan ang langit naroon. So ito'y symbolism na nung mahati yung tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba ay nabuksan na, nagkaroon na ng access ang lahat ng tao sa Diyos. At yung tabing na ito ay, naikwento ko na to na sa isang sermon ko na, ang tabing na ito ay, ito yung nagsiseparate from the Holy of Holies at saka yung Holy Place. Kasi ang templo ay may special na chamber kung saan naroon yung Ark of the Covenant. Yun ang tinatawag na Holy of Holies. Naroon ang Ark of the Covenant at napapasok lang yon once a year ng isang saserdote, pinakapunong saserdote, yung chief priest. At minsan isang taon, may dala siya doong dugo ng toro at ibiniwisik doon sa mercy seat noong patungan noong Ark of the Covenant. Yun lang ang tanging article sa loob ng Holy of Holies. At hindi siya pwedeng makita ng tao, nakaraniwang tao. Kasi nga ay pwedeng mamatay. Kasi mapapansin mo sa Bible, pag yung Ark of the Covenant nahipo, nang hindi pwede, na hindi ka karapat-dapat, papatayin ng Diyos. Diba si Uza, hinipo yung Ark of the Covenant, namatay. So, kaya sa takot ng mga Israelita, so tinakpan yun. Para wala nang mamatay. Para wala nang masumpa ng Diyos. Ngayon, noong si Jesus ay mamatay, yung takip na yun, yung tabing, ang sabi ng mga Bible scholars is made up of very thick, at least 8 inches thick. 8 to 12, yun ang sabi nila. Napakakapal na pinagsapin-sapin ng mga tela. Na itong tela na ito ay yari sa balat ng hayop. It's either balat ng kambing or balat ng kamelyo. Na pinagsapin-sapin niya. Talagang napakatibay nun. So kung 8 inches ang kapal niyan, isang ruler, diba? Halos ang ruler, 12 inches ang ruler. So ganyan, 12. Halimbawa na, pagpalagyan na lang natin na 5 inches lang ang kapal. Kasi nga, to protect to protect people from entering. Hindi lang dapat siya basta makapal, mabigat. Kasi pwedeng makapal, magaan, pwede rin aksidenteng mapasok. Naroon ka sa Holy of Holies, di ba? Sa Holy Place, tapos naglalakad yung isang Levita, natisod, o di pwede siya doon mapasok sa loob, patay siya, di ba? Kung siya kasi ay hindi siya naglilinis, hindi siya banal, at di siya prepared na pumasok doon, mamamatay siya. Kahit nga yung punong sacerdote, chief priest eh. 'Di ba si Jannes at si Jambres, si mga anak ni Aaron, dalawa, 'di ba? Pinatay din ng Diyos kasi nga hindi nila sinunod yung patakaran, yung rules and regulations. Ngayon, imagine nung mamatay si Jesus, gaano kalakas na puwersa ang pwedeng hatiin yon sa gitna, mula itaas hanggang pababa.
And sabi ng mga Bible scholars is during that time, naghahandog ang mga, of course, araw-araw naman may naghahandog ng hayop eh. Everyday yan, puno yan ng mga naghahandog. Kaya akala ng iba yung temple, parang magandang lugar. Tapos mabango, tapos parang may insenso, no, parang very cozy place. Hindi, madugo. Kasi araw-araw, libu-libong tao, mga Israelita, ang nagdadala ng hayop. Nagdadala ng bato-bato. Ang pinaka mahinang handog o pinaka cheap na panghandog ay yung inihandog ng magulang na Jesus nung siya ay dalhin sa templo. Nihandog siya, bato-bato. Mamera lang yan. So pag wala kang pera, ang Diyos ay hindi parang nagre-require pag wala kang pera, maghandog ka rin ng kambing. Eh kung wala ka, bumili ka ng bato-bato o kaya manghuli ka. Di ba? Para ihandog mo. So yun, sino? Ayan, si GD. Dito ka na, GD. Bilis mo. Usapan ka pa lang namin. Usapan ka lang namin, ha? Mala. Yan ang miracle. Yun. So imagine na lang yung pagkagulat ng mga taong naghahandog sa templo doon sa holy place. Kasi di ba nandoon yung yung sunugan ng handog sa holy place. At makikita mo lang yung topping. So maraming tao doon sa naghihintay para maihandog nila yung kanilang hayop. Tapos may outer court kung saan yung mga babae yan doon. Hindi nila kita yung nangyayari sa holy place. Yan. So ngayon, imagine na lang yung mga tao nasa loob ng holy place nang biglang mawahak yung tabing na yon o yung kurtina yan sa atin, di ba? Kurtina. Mula sa itaas pa baba. Anong iisipin mo? Di ba? So during that time, nung mahati yon, si Jesus ay sumigaw kasi ng malakas at nalagutan ng hininga. Ang isinigaw niya dito, most probably ay yung salitang it is finished. It is finished. So sabihin niyang tetelestai, yung tetelestai Greek word. Nang ibig sabihin ng tetelestai is this is a declaration of victory rather than defeat. Di ba? Kasi nakakapagtaka, namatay na nga, pero ang kanyang sinigaw, success! Di ba? Parang kakaiba yun. Naghihingalo ka na, tapos nung mamamatay ka na, yung nahihirapan ka, success pa, ano? Para din ganoon. Pero ito talagang sakit eh. Yung sakit ng ganoon, hindi naman ganoon kasakit. Ito talaga kasi is binugbog, di ba, sinampal, sinampiga, sinampiga dito. Isampal kasi dito sampiga, batok, binatukan. Tapos, habang sinasampal siya, dinuduran sa mukha. Tapos sabi doon, dinuran, sinampal, tapos piniringan ang mata, tapos sinampal, sinabi, hulaan mo kung sino sumampal sa'yo. Yung minamak siya, tapos tahimik lang siya. Kaya siya, ang picture niya ay tulad sa tupang dinadala sa patayan. Alam mo yung tupa? Na pagka siya ay papatayin, hindi siya tumatakbo, hindi siya lumalaw. Ginigilitan mo na ng leeg, nakatingin lang sa'yo. Hindi siya lumalaban. So, ganun din. Kaya yun ang picture ni Jesus Christ nung siya ay nasa krus. Talagang sobrang sakit. 40 lashes with 6, may 6 siya na sanga, yung lash. Yung pampalo, may 6 na lubid. Sa bawat dulo ng lubid ay may bubog na nakakabit para bumaon. At ang pumapalo sa kanya ay trained na berdugo, hindi yung parang kung sino lang. Yun ay binabayaran para pumatay, para magparusa. So imagine, i-times mo, magaling ka sa math, 6 times 39 lang. Kasi karamihan, oo nga, i-times mo, di ba, magaling ka sa math. 39 times 6. Magaling mo yung cellphone. I-compute mo. 39 times 6. Bakit 39 lang? Kasi yung mga berdugo kasi hindi nila pinapaabot ng 40 kasi baka sila ay magkamali ng bilang, masobrahan. Pag nasobrahan ng isa, sa kanila ipapalo yung buong 40 din. Magkailan?
234. 234. Imagine yung 234 na tumatama sa likod ng Panginoong Hesus na tawag doon, hagupit. Na kada pagpalo, tutusok, paghugot ng pamalo, madadala ang laman. Ganon kasakit. Kaya nga, sabi ng mga scholars ay, it is enough for the 39 lashes for a person to die. Sapat na yun para mamatay ang isang taong pinarusahan ng kamatayan. Yan ay death penalty. Death penalty. The worst death penalty, the worst kind of death penalty sa kasaysayan ng Roma. Talagang pinahihirapan. Hindi ka talaga pa kasi agad mamamatay nun eh. Di ba? Kasi hindi maapektuhan ang internal organs mo eh. Puro external. Pero sobrang sakit. Pero kung ang isang tao ay hindi siya tolerant sa pain, mamamatay na siya. Eh alam naman natin ang Panginoong Hesus ay physical din ang katawan niya. Siya kasi is carpenter. So bilang carpenter, siya din ay banat nagbabanat ng buto, kumbaga siya ay sanay sa hirap. Because he became a carpenter from the age of 12 up to the age of 30 years old. So he was a carpenter for 12 to 30, 18 years. Diba? 18 years siyang carpenter. Imagine, for those 18 years na ikaw ay nagbabanat ng buto, ay talagang maskulado ka nun. And siya ay talagang responsible na anak. Kasi si Jose, namatay na, even doon sa John chapter 2 pa lang, patay na si Jose. 30 years old pa lang siya, patay na. Kaya siya nasa krus, wala na si Jose nung. And sabi ng mga scholars ay probably Joseph died when Jesus Christ was 20 about years old. So kasi nga, matatanda ang lalaki during that time, nag-aasawa ng bata. Si Mary is probably 12 to 14 years old when he married Joseph, who was probably 40 patas or 50 years old or so. So syempre, kung 30, kung si Jose ay 50, so 30, so 80 na siya, mamamatay na talaga. So probably patay na siya during that time. And kaya nga siya sinabing patay na ay dahil nga naroon na lang si Mary na lang. Kasi usually, syempre, kung may anak ka, nakapako sa krus, at aten ka rin, tatay ka eh, pababayaan mo ba yung nanay lang? So even Joseph was there, if Joseph was still alive, but because he was dead, so wala na. Ngayon, nung mapunit yung ano na yun, ano ang significance ng pagkapunit na yon ng tabing ng templo, na tinahi uli? Pinalitan uli. Either tinahi siya uli, hindi wala kasing sinabi sa Bible, pero ibinalik. Ibig sabihin, nagpatuloy yung paghahandog sa templo hanggang 70 AD. Patay na si Jesus for 70 years. Naputol lang ang paghahandog sa templo when the Romans destroyed the temple in AD 70. Kasi yun ay winasak yung templo lahat. So wala nang paghahandog. Kaya nga wala nang tithes and offerings. Kasi yung tithes and offerings ay para sa mga Levites. Kasi ang mga Levites ay isa sa mga anak na ni Jacob, di ba? 12 sons of Jacob. One is Levi. Si Levi, yung lahi niya, ginawa sila na mga temple workers. At yung mga Levite na galing sa mismong pamilya ni Aaron, ang mga priests. So sila yung mga katulong ng priest siya naglilinis ng templo. Kasi libo-libo yan eh. Lilinisin mo yun, libo-libong hayop yun. O maaaring 10,000 na hayop yan na pinapatay doon araw-araw. So napakarami, napakadumi niyan. So kaya nalinisin nila yun. Mamamaho yan eh. One day lang na may dugong naiwan dyan eh. Kinabukasan, mabaho na yan. And then lalangawin yun. Siyempre, tagabugaw ng langaw, yung iba. So yan ang trabaho ng mga Levites. And then, when Jesus Christ died, nandoon sila sa loob. Yung mga naghahandog, yung mga Levite, yung priest din, naroon. So, yun ay symbolism na nabuksan na ang daan patungo sa Ark of the Covenant. And the Ark of the Covenant symbolizes the very presence of God. So yun yun. Yung Ark of the Covenant, yan mismo ang presensya ng Diyos sa lupa. Ngayon, nung mahati yung tabing na yon,
doon sa between Holy of Holies and Holy Place. Ang ibig sabihin noon ay bukas na ang daan patungo sa Ama. Kasi sino yung nasa most holy place? Di ang God the Father, yung kanyang presence, yung kanyang glory. And the Ark of the Covenant symbolizes the glory of God, the very presence of God in Israel. Kaya they protect that. Kasi pagka yun ay, di ba, during the time nung nakuha yun, di ba, ang Israel nagulo, si David talagang gusto niyang ibalik. Tapos ang daming mga nangyaring sakuna, salot, doon sa kung saan naroon yung kailangang ibalik. Kasi ng presensya ng Diyos hindi siya po pwedeng, hindi ang Diyos magpaparusa sa sino mang taong kumukuha nun o ng, ng sasalaula nun. So meaning to say, yung kabanalan ng Diyos ay hindi nahadlang para ang tao makalapit dahil ang tao din ay pinabanal na rin ni Jesus. Yung lahat ng tao na sasampalataya kay Jesus ay may taglay na kabanalan na rin, na kapantay na rin ang kabanalan ng Diyos. Imagine that, no? Ang Diyos ay perfectly holy siya. There's no even a dent of sin. So siya ay likas na banal. Pag sinabing banal, wala kahit anong kasalanan. Wala kahit anong kasamaan. Walang kahit anong intensyon na masama, o isip na masama, o gawang masama. Ngayon, kaya hindi makalapit ang tao doon. Bakit? Kasi ang tao masama. So, hindi makatatagal ang isang taong masama sa banal na Diyos. Mapupugnaw siya. Before a holy God, you will lay, kaya kita mo sila Isaiah, pag nakita yung, hindi pa yun ang presensya ng Diyos, vision lang, nakita niya sa pangitain, sa balintataw nila, hindi actual, na yun mismo ang glory ng Diyos. Pero nakita lang nila yung pangitain tungkol sa glory ng God. Nadadapa sila at hindi na sila makakilos. Para silang tuod na po-frozen. Tapos ang tanging nila nasasabi, sa aba ko. Kahabag-habag ako. Tapos takot na takot sila sa glory, sa kalwalati at kabanalan ng Diyos. Ngayon, nung mabuksan iyon, it means to say that the symbol of that is because of the death of Christ, Christ satisfied the punishment or the requirements of God for the penalty of the sinner. So si Jesus Christ, siya yung pinarusahan na sa krus. So nang siya sumigaw ng it is finished, ang ibig sabihin, naparusahan na ang dapat parusahan. So lahat ng taong masama, lahat ng taong walang karapatan, walang kabanalan, walang kahit anong pag-asa na makalapit sa Diyos, ngayon ay inilapit na ni Jesus Christ sa Diyos. So lahat ng tatanggap sa kay Jesus ay binigyan na rin niya ng karapatan makapasok sa langit. Binigyan ng karapatang makaharap sa harapan ng Diyos nang walang pag-aalinlangan, nang walang anumang takot, nang walang anumang inhibitions or hindrance. And you will no longer die. Hindi ka na mamamatay kahit na ikay makalapit sa Diyos, sapagkat ang kabanalan ni Kristo ay kanyang ibinibigay sa lahat ng tatanggap at tunay na magsisisi at magpapasakop sa kanya. Yun ang meaning nun, yung tapping sa templo na napunit mula itaas, symbolizing it is God who tore this curtain. Hindi tao. Kasi walang taong makagagawa nun. So it means again that salvation is from God. It is not from down, up, but it is from up, down. Mula itaas, pababa. So ang kaligtasan ay galing sa Diyos. Hindi ang tao ang mayroong gawa, kundi ang Diyos mismo. Siya mismo ang pumunit noon. Kita mo, ang tanong ngayon kasi ng iba, sino daw ang pumatay kay Jesus? So, yung mga mahina ang theology, yung mga hindi reform, sasabihin, mga Romano. Sasabihin pa ng iba, ay, yung kutsilyo, yung sibat. Yun di ba? Sino pumatay? Yung sibat, yung sundalo daw. Kasi hindi daw tinusok ng sundalo, di pa mamamatay kasi daw buhay pa. Yung mga pilosopo, sabi naman ng iba, ikaw ang pumatay kasi ikaw makasalanan dahil sa'yo. Kaya tayo ang pumatay kay Jesus. Yun ang iba di ba? Di mo ba alam na ikaw ang pumatay kay Jesus, ha?
Oo, kasi dahil sa kasalanan mo kaya namatay si Jesus. Kaya ikaw yun. Guilty ka. Ako pala ang pumatay kay Jesus. Pero sa totoo lang, ang pumatay kay Jesus, hindi tao. Ang Ama mismo. Ang Diyos Ama. Nagugulat yung iba. Ibig sabihin, murderer ang Diyos Ama. Diba? Biro mo, murderer. Sumuway siya dun sa kanyang unang utos na huwag kang papatay, di ba? Ito ang tanong. Ang Diyos ba sakop ng kanyang kautusan? Hindi. Wala kasalanan ang Diyos kasi hindi naman ang kautusan para sa kanya. Wala siyang susuwayin dahil hindi naman para sa kanya. Ang utos ay para sa tao. Hindi para sa Diyos. God can do anything and everything that He wants without sin because He is not under His own rule. Siya ang gumawa ng batas di ba? Bakit naman siya pasasakop sa batas niya? Kahit yung nilagyan ng batas ng Diyos para sa atin. So, ang utos ng Diyos is to guard us from distraction. Ang utos ng Diyos ay parang pader na humahad lang sa atin para umalis sa Kanyang presensya, para tumakas sa Kanyang kalooban. Yan. So, ang kautusan ay proteksyon para itong alambre na nasa loob ka. Kaya may alambre kasi pag lumabas ka doon, may mababangis na hayop doon. So you just stay inside. Yun ang rule. Kung ano yung sinabi niya, stay ka doon. Kasi para sa iyo yun. Kaya inutusan niya ang tao na huwag papatay, huwag mangalonya, huwag magsalita ng walang kabuluhan, huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, huwag magmumura sa magulang, huwag maglapastangan sa magulang. Kasi isipin mo kung lapastanganin mo ang magulang mo kung mapabuti ka. Kaya palalayasin ka, saan ka kakain? Yeah. Diba? Yun. Isipin mo kung pumatay ka. Pag pumatay ka, ano mangyayari siya? Hahantingin ka ng batas. At hahantingin ka rin ng mga kamag-anak ng pinatay mo. Saan ka tatago? Kaya protection mo yun. Hindi yun para sa ibang tao. Para sa iyo yun. Kaya may batas. Iyo yun Pag-ibig ng Diyos ang kautusan, hindi siya pahirap. Ang tingin kasi ng iba, ang Diyos naman, grabe naman. Pinagbawal pa ito. Di ba? Di ba? Si Sarah natatawa Bakit pinagbawal pa ng Diyos na makipagrelasyon sa hindi mananampalataya? Di ba? Ay yung guwapong gusto ko nasa labas ng church. Di ba? Kasi protection mo. Subukan mo mag-asawa ka ng hindi Kristiyano. Pag binugbog ka, sisisihin mo, Diyos? Diyos, bakit po ako binugbog ng asawa ko? In the first place, sabi na, huwag mong asawahin, hindi Kristiyano Kasi sisihin mo ang Diyos pag binugbog ka na, pag di ka na pinakain, di ba? Wala pang trabaho, tapos pag uwi, bubugbugin ka pa. Itong pasalubong ko sa'yo. Boom! Diba? Pandesal. Bukol. Pandesal yun. Diba? So, kaya nga, ang utos, kasi mali lang ang pananaw natin sa utos Kaya tayo nahihirapan nagtatampo pa tayo sa Diyos samantalang yung utos para sa atin diba? Pag nagsinungaling ka, maganda ba yun sa'yo? Hindi. Kasi, marites ka ng marites, ng marites, you destroy even your own life. Hindi dinidestroy mo buhay ng iba, sarili mo. Kasi anong tingin sa'yo ng iba? Diba? Sinungaling ka, marites ka, pakailamero ka sa buhay ng may buhay. Diba? Sabi nga kung hindi mo daw alam ang iyong buhay, kung ano nang nangyayari, tanungin mo kapitbahay. Alam na alam daw nila. Grabe. Kahit anong ginagawa mo, alam nila. Kung hindi mo talaga alam na kung sino ka, at kung ano ang buhay mo, at kung ano na nangyayari, tanungin mo si Marquez. Ayan, sa kanya. Tanungin mga kapitbahay mo at sasabihin nila, ay ganun pala. Di mo alam ko. Diba? So mas magaling pa sila kaysa sa'yo sa pagkilala kung sino ka. Di ba? Di ba kasi ano sila Sila yung external. Ang tawag doon ay sa research ay ano yan. Basta ganoon. So yung sa labas, yung pagtingin sa labas, mas scrutinize nila. Kaysa sa'yo, titingnan mo sarili mo. Mas magaling sila kasi kita ka lahat. Ikaw, di mo kita likod mo, sila kita nila Pero mali. Mali yun.
Kasi masisira relasyon nyo at ang kapwa nyo. Diba? So, amen. Amen daw. Amen. Nakaka-relate na. Magaling. Nagawang ka na ng ganun. Magaling na. Diba? Galing ng Panginoon. Kasi kaya niya pala tayo inutusan. Hindi pala para sa Kanya. Ang tingin natin para sa Kanya di ba? Pero pag may utos, killjoy ka naman. Hindi Ikaw ang killjoy pag di ka sumunod, patay ka. Yung joy mo, kill yan. Di ba? Hindi ka na mag-i-enjoy. So, God's law is not for Himself, it is for man. And so, ang Panginoon Kristo, nang siya mamatay, ano pa nangyari nang siya mamatay? Isang naghimala ito. Ito, disputed ito ng iba, hindi pinaniniwalaan. Sabi rito, nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Well, sabi dito, it is probably only in Jerusalem, not all around the world. Pero kasi, sabi rito, napuksan ang mga libingan. So, ang purpose kung bakit nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato is to open the tomb. At ang sabi nila, ito ay most probably the cemetery in Jerusalem, near the Golgotha. Near Golgotha. At ang sabi nga rito, nung mabuksan yung mga nicho, matindi. Bumangon, nagkaroon ng katawan yung mga kalansay. Nagkaroon ng resurrection. Ang sabi naman ng iba ganito, maaaring yung mga kalilibing lang ang nabuhay. Ang sabi naman ng iba, hindi, sinabi, mga patay, marami. Ibig sabihin, maraming namatay nung araw na yun, nakalilibing. So, it's probably, ang sabi din ng iba, it's probably chosen. Chosen from the dead. Ang sabi naman nila, ito yung mga Jews na devout, na naghihintay sa pagdating ng tagapagligtas. Kasi alam nyo ba na even before arrived in the scene sa history, nasa kasulatan na siya. And those who understand the scriptures are waiting for Jesus Christ. Kasi kasi akala natin, ang kaligtasan ay nung dumating lang si Jesus. Ang kaligtasan, ang tawag diyan ay retroactive. Yung bisa ng kamatayan ni Jesus noong siya'y mamatay, sakop yung nakaraan ng mga saints hanggang sa hinaharap. Alam mo yung salitang retroactive? Ito yung parang ang sweldo mo lang, let's say 10,000 o 20,000 sweldo mo. Pagkatapos nag-utos ang government, mag-increase ng 2,000. Let's say mag-increase ng 2,000. Hindi ka sumunod. Retroactive pa rin. Naroon lang yung perang. Hindi mo ka pwedeng hindi susunod sa batas. Ibibigay pa rin iyon since noong iutos yun. Halimbawa, hindi nasunod, hindi ka sumunod sa batas, so pwede magreklamo yung employee na ay 6 months na hindi ka pa na-increasean, na magreklamo siya sa labor, na ako po hindi in-increasean, samantalang nag-announce naman ng increase. Retroactive yun. Ibig sabihin, makukuha mo rin yun. Yung benefit na yun, naroon lang yun. So, when Jesus died on the cross, yung benefit ng kanyang kamatayan, naroon. Ang effect niya ay mula nung panahon ni Adan hanggang sa panahon ng Millennial Kingdom. Kaya sila na-save kasi may retroactive siya na effect. Kaya sila na-save nung una kasi sumampalataya sila na may darating na Savior. Yun din ang kaligtasan. Yung faith in the coming Savior. It's not by work. So even during the time nung ibigay ang kautusan, walang naligtas sa kautusan. Sabi ka ni Pablo, mana pa ang kautusan pa nga nagpakilala ng tao ay walang karapatang at walang kakayahang mabigyang lugod ng Diyos eh. Kasi nga ang kautusan ay pumapatay eh. Bakit? Pag suway mo, may kaparusahan. So ang kautusan hindi siya nagliligtas. Ang kautusan is pointing to somebody in the future who will perform this, who will obey this, and who will make it complete. Who will perfect the obedience of this law. Kaya even the law points to Christ, the coming fulfiller of the law. Kaya di ba sabi doon ay ginanap na Jesus ang kautusan upang mapalaya ang nasa ilalim ng kautusan sa Galatia. So Jesus fulfilled the law so that those who are under the curse of the law will be freed from the curse of the law. So lahat ng nasa Old Testament ay pointing towards the coming Savior. So there is somebody who will save mankind because mankind can save itself. Yung palang nagkasala si Adam and Eve, di ba? Sinumpa na si Eva at saka si Adan at saka yung ahas. Nang sumpa kay Eva, ang sabi doon ay
Mula ngayon ay mahirapan ka na sa panganganak. Kaya sabi ng Bible scholars, maaaring hindi nahirapan sa panganganak si Eve prior to sin. So we don't know how Eve gave birth before sin. And I do believe that there are already many people when the curse was given. Kasi nga, nalikay si Adam and Eve, multiply. Alam mo biguan Diyos during the age of innocence nila Adam and Eve na hindi nag-multiply. But iba ang uri ng multiplication. Hindi gaya nung nagkasala. Nung nagkasala na, nahirapan na, panganganak. Tapos mamamatay na yun. Sabi nga, yung isang paa ay nasa hukay na pag namanganak ang isang babae. Pwede siyang ikamatay niya yun. Yun ang meaning. Tapos, at sabi pa ng Diyos, yung binhi ng babae at yung binhi ng ahas, representing Satan, yung binhi ni Eve, representing the church yan, sabi nila sa theology. The coming seed of a woman, si Jesus Christ, ay maglalaban. So may seed yung si Eve, mula sa babae, lalabas ang isang seed o binhi. Tapos mula sa ahas ay lalabas ang seed. Yung babae, it symbolizes Mary. Sabi nila, di ba? Mary. Yun namang ahas symbolizes yung mga gawa ng diablo, even Satan himself. So, sino yung seed ng ahas? Sino yung seed ng babae? Si Jesus yun. Yung seed ng ahas, it represents all the work of the devil na napatanim sa tao nung siya ay yung total depravity, yung kasalanan, original sin na papunta sa tao, at yung resulta ng kasalanan, namatay ng tao. Lahat ng representasyon ng kasalanan ay ang sabi doon ay tinapos si Jesus Christ. He will trample, sabi doon, yung ahas kakagatin niya ang sakong, si Jesus naman ay dudurugin niya ng kanyang mga paang ulo ng ahas, representing the defeat or symbolizing the defeat of the devil and all his works to believers. So yung seed na ito, ang maganda doon sa Hebrew, may ibang Bible scholars ang sabi yung alma. From the seed of an alma. Yung alma is a virgin. It's not only woman, but a virgin. From a seed of the virgin, and there's no doubt there's only one person in the whole history of mankind who was born of a virgin, the Lord Jesus Christ. So from the seed of Alma, of a virgin, will come from the virgin will come a seed who will trample the head of the serpent to destroy all the work of the enemy in the lives. Kaya nga ito mo, ang mga Kristiyano, pag pinalayan ni Jesus mula sa kasalanan, mula sa kanilang sariling lumang pagkatao, siya nagiging bago eh. Nawawalas ng kapit sa kanya ang kaaway. Nawawala ng power sa kanya ang sin. Nawawala ng power sa kanya ang deception. Alam na niyang katotohanan. Nawawala ng power sa kanya yung kanyang pagiging alipin ng kasalanan. Nagiging malaya siya. Hindi na siya alipin. May control na siya. Dati kasi nung tayo hindi pa Kristyano, kung ano lang ating maisip, wala tayong kakayahang labanan yun. So we are slave of sin. Pero noong tayo ay maging Kristiyano, yung kasalanan na ang slave natin. O minsan nagkakasala tayo, pero may kakayahan tayong tapusin yung kasalanan. May kakayahan tayong nagapiin siya. It is because of the Lord Jesus Christ. Dahil tayo ay sumampalataya sa Kanya, and the Holy Spirit is in us, possesses us, when we believe the Lord Jesus Christ. Well, yun ang nangyari. And then ano pa? Yung mga patay na yon, ang nangyari? Pumasok sa city. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming mga namatay. Banal na namatay. So probably itong mga banal na namatay, ito nga yung they are looking forward to the coming Savior. Sila yung holy kasi sila yung may faith. Hindi ito yung namatay lang na unbeliever. So this is a chosen group of dead people who were during the Old Testament time. Kasi si Jesus yung umpisa ng New Testament. So during the New Testament age, or during the Old Testament age, yung division na yon ng history, ay nabuhay itong mga Old Testament saints na naghihintay sa
paglabas ni Jesus Christ. Lumabas sila ng libingan at pagkatapos ng muling mabuhay si Jesus, no, noong ika-third day, ay pumasok sila sa banal na lungsod sa Jerusalem at doon marami ang nakakita sa kanila. Bakit nakakita? Hindi na rin sila nakita ulit. So, ibig sabihin, kasabay silang umakyat ni Jesus May rapture na naman. sa langit. May rapture na noon. At may resurrection na noon. Hindi kasi sila makikita kung spirit. So therefore, kung sila ay mga namatay na, let's say 10 years ago, siyempre lusaw na yung katawan noon. Pero sila binigyan na ng glorified bodies. Yun ang first fruits ng mga nabuhay. As a group, as a group. Kasi may mga nabuhay naman din na paisa-isa, like si Moses. Pero as a group, ito yung grupo na first fruit na group resurrection. Tayo ang susunod. When Jesus comes again, sa pagtunog ng trumpeta, yung mga namatay na nasa libingan, nasa ilalim ng dagat, kasi sabi, ang mga nalagak sa ilalim ng dagat, kasi may mga namatay sa dagat eh. Yung kinainan ng pating yung kanilang mga katawan, tas inipot na sila ng pating. Yung labi na yon na inipot ng pating, still yung pa rin ang bubuhayin. O kaya yung mga, di ba, sinusunog, tapos ay inihahagis sa dagat. Yung inihagis na yon, iipunin pa rin yan. Hindi mawawala yon. Kung ano yung iyong dating katawan, kaya di ba may tradisyon na pagka inilibing, hindi talaga yung katawan nila, hindi talaga inaalis. Nililipat lang. Pero still sama-sama yon. Kasi mayroong instinct ang tao, kahit unbeliever, na mahalaga yun. Di ba parang sagrado sa atin yung buto. Kaya dito, may buto dito, may patay, tatlo, isang, wag na ko na yung kwento. Baka magkapanglawan pa tayo sa tapat. Wag na lang. Nasabi na rin eh. Siguro nakwento na rin ng mga gwardya o kung sino man ano. Wala naman yun. Ang multo ay panlalansi lang ng diablo. Kunyari sila'y tao, ng multo ng tao. Pero hindi. Evil spirit sila na nag-aanyo lang multo. Ngayon, yung evil spirit, wala ng power sa Kristiyano. Hinahamo ko nga yung mga evil spirit nun sa katakian eh. Magpakita kayo. Nagpakita nga, baboy, ganito kataas. O doon sa plaza, kinapako, buntot. Pagkapako ulit sa ulo, buntot ulit. Hindi naman ako natakot. Naghanap tuloy ako ng baboy na parehong buntot. Ang kabi-kabila, wala naman. Tapos tumira ako doon sa minumulto daw doon na bahay. Lumulutang talagang kandila doon. O kasi naniniwala ang tao, kaya ang ginagawa ng diablo, base sa paniniwala mo, bubuhayin niya yung paniniwala mo. Tapos iisipin mo na multo, yun hindi, yun ay evil spirit. Tapos meron doong, alam mo yung nakaganyan sa table na title, di ba? Ang tawag yan. Anong tawag yan sa title? Tulog na ito. Anong tawag dito? Tumutulo ng laway. Ay, di ba? Yung, tagin na nga, yung ganito. Title, yung nakalagay, doon sa akin table. Opo. Ay, pangalan. Dati doon sa bahay na yon, doon sa malaking bahay na yon. Yung kalamaki. Meron doon na ganon. Nakita ko, nakalagay Eva ang pangalan. Tapos may mga dragon. Ang ginawa ko doon, lihim ko yun na sinunog. Hindi nasusunog. So ginawa ko, ibinaong ko doon sa likuran. After 1 month, may sulat yung may-ari. Kinukuha. Pinapadala sa Germany. Then may nangyayari daw doon sa kanyang Alam niyo? Yes! So sumulat si Kuya Aboy ang sinulatan. Sabi ni Kuya Aboy, pwede bang maipadala sa akin? Wala na, hindi na nila makita. Kasi talagang tinatagtad ko ang tibay, parang bakal. Hindi talaga tabla ng itak na bibinaw ba? Yung nangyari nga po ulit nung nakaraan. Ako matatakot. Meron din yung sinusunod si Daddy, gasolinan na. Ginasolinahan ko rin yun, di pa rin nasunog. Hindi nasusunog. Doon sa katakian, maraming relics ng evil spirit. Evil spirit siya. Sa siyang kahoy, Inaanoan siya ng... naka-form ng snake, tapos nakapalibot siya sa ibon. Dati ano. Yung parang miniature siya. Naliit. Na nakita lang ni Daddy sa dagat, tapos kinip ni Daddy sa bahay. Kaya lang, parang ano siya yung, parang meron yung something, nababagabag siya.
Tapos buti lang, may isang pastor sabi, naku, hindi ito dapat inano yan. Parang gano'n, yung mga ano. May napuntang ano kasi dun yung Pentecostal din. Eh di, nung napunta ng IRM, pinasunog. Ay, nang sinunog ako. Hindi talaga. Kasi binuhusan ng gasolina. Hindi masusunod. Hindi nasusunog. Tapos yung gasolina pa, para bang itinapon dun sa, di kami mga nakapalibot. Curious lang kami. Abay, parang yung ano, Naalis na. yung gasolina po, pero hindi, inahabol yung mga taong malapit. Parang nagkakabuhay. Opo, parang... Kasi yung katakian, kasi center siya ng prayer and fasting ng mga kulto. Opo, PBMA. Yung mga PBMA, Doon po sila pumupunta doon nagre-ritual. sila sa itaas ng bundok at doon sila nagpe-pray. Ritual sila. Yung ano, Kami nagpe-prayer din eh. Pagbaba namin, nandyan yung mga Sila kulto. naman susunod. Punta kayo sadya kami, magpe-pray din. Ha? Magpe-pray din. Malakas daw doon ng power ng kanilang Diyos ni Ekleo. Opo. Kasi yung mga Diyos-Diyosan sila, Ekleo, yung mga sila Kibuloy, may evil spirit dyan na nagkokontrol niya. Hindi nila iyan alam, pero akala nila sila lang yan na nagtuturo. Hindi, may nag-influence sa kanila niyan na ikaw ay anak ng Diyos. Tindigan mo. So, talagang naninindigan siya. Naghamunan kami dyan ng mga PBM tsaka ng daddy, di ba? Pinuntahan kami sa church. Sabi, di may baso, may kandila. Ang sabi ay, pag hindi namin napaangat, kami dati, nakahawa kami. Pastor, pray tayo. Pag pray natin, huwag umangat. Eh di, pabis-pabis na yung si Waning, saka yung assistant niya. Pinapaangat yung baso. May kandila. Yung baso kasi merong oil, tapos may kandila, papaangatin daw yung sa harapan namin. Ay, pawis-pawis na, isang oras na, pawis-pawis. Sabi, makapangyarihan din ng Diyos niya. Kasi napapaangat nila yon. Kasi nakita ko sa bangka, doon sa Patanungan, talagang pinagkakaguluhan sila. Nakita ko na maaangat nila yung kandila na may, nasa loob ng baso na may langis. Sabi ko, ano ba dito? Dinaan kami doon ni Pastor Jory sa ganong patibayan ng faith. Patibayan daw ng faith. Kasi doon tunay na Diyos. Yun daw si Ekleo o Diyos namin. Sabi ko, sige. Pray kami. Sandati rin, maraming karanasan yun. Doon sa Bio, di naro sila Pastor Jerry, Pastor Arman, daddy mo, ako, Pastor Willie. Yung church, meron doon ng basketball court na half court. Tapos, hindi ko alam kung bakit yung pintura doon na kulay pula, parang kamay ba? Kasi nga, yung parang nagdadakdak ng bola doon sa nasa board. Ay di natulog si Pastor Jory sa narito kami sa bahay nila basta yung nanay nila Juan. Dito kami kwentuhan. Natutulog si Pastor Jory. Araw sa pagod siya, hindi nakatulog. Nasa folding bed sa loob ng church. Biglang sumigaw. Sabi niya, "Ho!" Takbuhan kami doon sa loob ng church. Alam mo, duguan siya. May sugat siya dito sa Dahil yung kamay daw doon na matulis sa buko, sa board, bigla daw gumanon sa kanya. Talagang sugat sugat dito. Puro dugo siya dito. Ang ginawa ko, pininturahan ko ng puti. Satanas! Wala ka na. Pero kasi malakas sa Patanungan ang evil spirit. Hindi kayo sa Maynila kasi walang naniniwala na halos eh. Kasi ang evil spirit, makakagawa lang siya ng kanyang kagustuhan kung pinaniwalaan mo siya. Ang kanyang power itself ay yung belief mo sa kanya. Huwag ka maniwala, wala siya magawa. Kahit nandyan siya. Kapag takot ka sa hirap talaga, manindigan ka. Wala kayong karapatan sa akin, yun. Kasi ikaw mismo, yung takot mo ang gagamitin ni Satan sa'yo. Para, natatakot ka, gagawin ko nga, di ba? Ay, ito, wala itong paniwala sa akin, kahit anong gawin ko rito. Ignore ako nito. Magpapagod lang ako rito, kahit di siya napapagod.
Sige, meron kayo. So maraming himala, even during that time. Tapos 3 hours yan na nawala ng sikat ang araw. At sa history, merong isang, sa history ng mundo, sabi nila, meron nga daw 3 hours na nawalan talaga ng, sa NASA, na pumatak doon sa oras ng pagkapako ni Jesus sa krus. Na 3 hours walang, anong tawag doon, eclipse. 3 hours. Kung paano nangyari yun, that's paano yung araw parang tumigil, di ba? Na tinakpan yung buwan, tumigil, tinakpan yung sinag ng araw. Yan. And that reflects yung agony and pain ng God the Father. Saka na ng iba, ang nagdurusa lang sa, nung time na si Kristo ay nakapako sa krus, si Jesus Christ lang, hindi. Even God the Father, di ba, felt the pain and agony of seeing His Son paying for the penalty of you and me. And me and you pala. Of me and you. Tamang grammar ba yun? Of me and you. Pantay lang na nagdusa sila. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes on Him should not perish, but have everlasting life. Dalawa silang nagdusa. Ikaw may anak ka, ikaw may anak ka. Yung bang anak mo, papayagan mong ikaw pa ang papatay para lang sa ibang tao? Masakit din sa'yo, di ba? Pero dahil gusto mong yung taong yun ay iligtas, sinaktan mo yung sarili mong anak, grabe. So, hindi lang yung anak mo ang nasaktan, kundi pati ikaw. Mas matindi pa nga ang pain ng magulang. Naunawaan nyo dahil magulang kayo. Pag nakikita mo yung anak mo nga, walang yung basic needs, di ba? Sabi mo, buti pa. Parang gusto ko nang mamatay dahil sa pain, di ba? Kasi nakikita mo yung anak mo na aanuhan siya, tinutok siya ng ibang bata dahil wala siya ng ganito, wala ng ganito. Ikaw naman, sobrang, paano ko ibibigay? So yung pain mo, yung pa lang hindi pa kamatayan yun. Yung kamatayan, yung anak mo, pababayaan mo mamatay. At ikaw pa ang dahilan. Bakit ikaw ang nagbigay? Kung hindi binigay ng Diyos si Jesus, di ba lang mamamatay? O sino ang pumatay? In the end, in the final analysis, it is God Himself who gave His Son to die. It is not us who killed Jesus, but His Father Himself let Him be killed. Let Him get killed by humans so that we can be saved from His own wrath. Kaya nga ganito ang Diyos ang pinagkautangan natin, ang Diyos pa ang nagbigay ng pambayad para ibigay natin sa Kanya. Ang kailangan lang natin is kilalanin yung bayad niya na sapat na by faith. And then we turn to Him and follow Him. Wala tayong ginawa. Nakita niya, hopeless. Hopeless ang lahat. Walang kakayahan. Ang ginawa niya, si Jesus ang kanyang ibinigay. Mayroong isang ilustrasyon na mali Yung ilustrasyon na nakakulong daw ang tao, at si Satanas daw ang may hawak ng kulong. Tapos sinabi daw ni Satanas kay Jesus. Sabi daw ni Jesus kay Satanas, ito ay kay Pastor Proceso Marcelo na illustration ng isa sa kanyang mga crusade sa Patnanungan. Parang na-alarm na ako noon ba't ganun ang illustration? Sabi niya, alam ba ninyo na tayo ay, nung tayo nasa kasalanan ngayon, tayo nasa hawla. Tapos si Jesus, nakita niya tayo na nasa loob ng kulungan. At tinanong daw ni Jesus si Satanas sa sinabi, anong gagawin ko, dapat kong gawin para makawala ang mga yan? Sabi daw ni Satanas, mamatay ka para sa kanila. Alam ko hindi mo kayang gawin. So ginawa daw ni Jesus, iniwan ang langit, naging tao, nagpakumbaba at namatay sa krus. At nung daw siya ay mabuhay na maguli, sinabi doon ng Satanas, palayain mo na sila, namatay na ako. Na para bagang si Satanas ang may-ari sa'yo. Hindi. Parang baliktad nga. Sabi ko, baliktad ito. Alam mo, kahit di pa ako reform noon, nag-iisip ako, ba't ganito ang ilustrasyon? Ay, sabihin pala, talo ang Diyos ni Satanas. Na makapangyarihan si Satanas. Oo, nagmamakaawa pa ang Diyos na palayain mo na siya, please. Mali. Di ba Armenian theology yun? Armenian. Kaya ito pa, isang ilustrasyon niya. May dalawang bata pumunta sa isang matalino. Ito daw ang paraan ng kaligtasan. Sabi daw nung isang bata, magtanong tayo kay tatalino.
Matalino yun, si tatalino. Subukin natin. Yun ang kanyang ilustrasyon. Kaya proseso rin. Ako nagtataka na rin siya, ba't ganito? Sabi ng isang bata, ganito ang gawin natin, magdala tayo ng isang ibon. Tapos, tanungin natin si tatalino. Sabihin natin, ikaw ang magtanong, sabihin mo, tatalino, ito po bang ibon na dala namin ay patay o buhay? Tago mo lang sa likod. Pag sinabi niyang buhay, hindi patayin mo. Sasabihin mo, tatalino, mali, patay. Pag sinabi niya ang patay, di pa kawala mo. Ay buhay, di ba? Sabi ni, di punta raw siya doon, sabi daw ni tatalino, ba't na nandito, mga apo? Tatalino, ito po bang ibon sa aming likod, patay o buhay? Sabi ni tatalino, pag sinabi kong buhay, di kaya mong patayin. Pag sinabi ko namang patay, kaya mong pakawalan at buhay yan, di ba? Sabi ni proseso, yun din ang kaligtasan, nasa iyong kamay. Ay, grabe. Ibig pa lang sabihin, yung kamatayan ni Jesus, ino-offer lang niya, nasa iyo pa rin ang desisyon. Ay, hindi. Kasi bakit? May tinatawag tayo irresistible grace. Sabi nga ni Paul Washer, kung ayaw mong tanggapin si Jesus, gigibain ka niya. Siyang may-ari ng buhay mo. Di ba? Kung ayaw mo siyang papasukin sa bahay mo, gibain niya ang bahay mo. Anong hindi? Ako nga may gustong ikaw iligtas eh. Di ba? Sino namang hindi tatanggap kay Jesus, magsisisi pag nakita mo yung ganito kadakilang pag-ibig. Diba, hindi siya namimilit. Ang pinapakita yung kanyang gano'ng kadakila ang kanyang ginawa. Kaya yung tunay na, kaya nga eleksyon eh. Ano tayo magagawa? Talagang yung taong pinagpahayagan at pinapaunawaan ng Diyos, yun lang ang makaunawa dahil ang tao patay. Dalawang ilustrasyon tungkol sa kaligtasan. Una, yung nga kay Proseso Marcelo. Ito yon. Ang tao ay para lang nalulunod. So nalulunod ang tao, tapos hagisan mo ng salbabida. So pag inagisa mo ng salbabida, nasa kanya kung kakapit siya o hindi. Pag kumapit siya, ligtas siya. Pag hindi siya kumapit, patay siya. Tayo naman ganito. Ang tao nakalutang na, patay na. Nalunod na eh. All have sinned and portion. Sabi, kayo'y patay sa inyong mga kasalanan na pagsuway. Kahit ang isang salbabida yon, yung patay, salbabida ka. Paano kakapit yun? Kailangan buhayin siya. Iyon ang ibig sabihin ng born again. While the Word of God is being preached, the Holy Spirit does His job of making your spirit alive so that you can understand. So siya mismo ang gumagawa ng paraan para ka makaintindi. Kakita mo, pangaralan mo ng pangaralan ng isang tao, hanggang di yan na born again ng Diyos, tatawa-tawa lang. Iiyak-iyak dahil natouch lang. Ang kaligtasan ay trabaho ng Diyos. Hindi wala si Shaira daw, pinipilit na doon lang dahil daw responsibility daw niya, yung mga tao, disciple daw niya. So baka daw mapahamak yun. Hindi mo responsibility yung kaligtasan ng tao. At ang ilang natin gagawin, ipangaral mo ng malinaw ang salita ng Diyos sa buong kakayahan mo and then leave the result to God. Kung maging Kristyano yan, salamat. Kung maging hindi, salamat din. Ang Diyos ang bahala dyan. Ang marami, pinipiki ang pagiging Kristyano kasi ikaw yung nagdala eh. Habang nandiyan ka, kanta-kanta. Kasi tuwa si Shaira pagka ako pupunta sa church. Ikaw ang pinipis niya, hindi ang Diyos eh. Ikaw naman, please na please ka. Tapos pagka siya nawala, burden mo. Naku, obligasyon ko, anak ko siya yan. Hindi mo anak yun. Si Pablo, nasabi niyang anak niya si Timoteo kasi talagang sinuportahan ni Pablo si Timoteo. It's not spiritual lang. But Paul became a father talaga. Kasi patay na ang father ni Timoteo. Siya'y ulila sa ama. Ang kanya lang kasama, lola niya at saka nanay niya, si Eunice. May pintanong kayo? Mayaman ang Word of God pag talagang Bible study, di ba? Actually, yung tanong ko dati, kasi diba po sa Matthew, Mark, Luke, and John. Sa Matthew ko lang nakita yung scripture na nung namatay si Jesus, na yanig, tapos may bumukas na mga bibingan, tapos may nabuhay mga kasi Matthew lang. Sabi ko, tinanong ko na kay Daddy yan, sabi niya, talaga magkaiba, kahit sa kay Luke at kay John, wala naman. Alam mo kung bakit? Matthew. Alam mo kung bakit? May kanya-kanya silang sinulatan. Si Matthew, ang pagpapakilala kay Jesus, the King of the Jews.
So kaya may ganoon, siya yung mabubuhay na maguli, siyang hinulaan mula kay David. Kasi sumusulat si Matthew sa fellow Jews. Yun ang kanyang first group of recipients. Tapos si Mark naman, sumusulat siya sa mga Romans. Kaya mapapansin mo dun sa sulat ni Mark, very fast-paced yung lahat ng parang biglang kapagdaka. Kasi ang mga Romans, they are bored with history. Walang historical doon na mga background. Matthew, puro historical background sa Old Testament kasi interested ang mga Jews dyan. Yung lineage ni Jesus, saan siya galing, kasi interested siya. At saka tingnan mo yung lineage ni Matthew, huminto kay Abraham. Mula kay Abraham. Diba? Doon ang pinakaugat. Kasi Jews from Abraham sila. Ngayon, si Luke naman, isinulat ni Luke ang kanyang aklat to the Gentiles. Si Luke kasi hindi yan apostle. Si Mark hindi rin apostle. Pero si Mark siya ay disciple ni Peter. Sa lahat ng information ni Mark galing kay Peter. At kinokopya lang ni Matthew yung iba doon. Kasi si Mark ang kauna-unahang sumulat. Si Mark. Tapos ang information niya, kaya actually, ang author niya si Peter. Si Mark lang ang nagsulat. Si Peter ang information. Kaya yung isang verse na may isang binata nung si Jesus ay hinuli, di ba? Tapos yung mga sundalo na humuli sa kanya. Tapos mayroong isang binata na hubot-hubad. Si Mark yun. Kasi si Mark, bahay nila yung pinagdausan ng Lord's Supper. So nakikinig siya, di siya pwede makihalo, di naman siya apostle. Ibig sabihin, nakikinig siya sa pinag-uusapan nila. So sabi ni Jesus, punta sila sa garden ng Gethsemane. Tapos nung wala na sila Jesus, dumating ang mga sundalo, tumakbo siya para babalaan sila. Kaya hindi na nakapagdamit. Kasi ang mga Jew, pag natutulog, balabal lang, walang brief. Kaya nung mahubad yung balabal niya, tumakbo siyang hubot-hubad. Sa kay Mark lang yun, kasi siyang author, alam niya. Wala na ibang makakakita sa kanya pag siya. Wala na, sino ba yun? Siya yun. Ngayon si Mark, ang kanyang tatay ay Greek rather. Tapos ang nanay niya ay Jew. Half-blooded. Si Mark. Si Luke naman, doktor talaga siya. Disciple siya naman ni Paul. Siya yung amanuensis, yung tagasulat. Kasama siya sa paglalakbay. Kasama siya ang tagasulat. Pag may sinabi si Paul, ito, ganito. At saka si Luke ay historian talaga. Kakita mo ang genealogy ni Luke, ang ugat kay Adam. Kasi lahat ng tao, Jew o Gentile, from Adam. Para related lahat tayo. Hindi siya naputol kay Abraham. Talagang umabot siya hanggang pinakapuno ng lahi ng tao. At sinabi nga niya, 'di ba sa puro mga yung naroon yung ginamot yung Samaritano, 'di ba? Yung ginamot niya yung ng tulisan, 'di ba? Yung oil, puro kasi medical siya, doktor. Yung mga puno ng igos, alam niya kung ano ang nakakagaling. Langis. Si John naman, siya ang pinakahuling sumulat. So nakita niya yung lacking dito. Kaya siya sumulat siya para sa church. Di ba? Church ang kanyang recipient. Kaya kita mo naroon yung theology, malalim na theology. Hindi siya nag-umpisa sa genealogy. Nag-umpisa siya from the beginning of the world. Di ba? The Word was God and the Word was with God. Kasi hindi kayang maintindihan agad yan ng isang Gentile na hindi pa Christian. Hindi. Ito'y malalalim na doktrina. Kaya yung wala doon sa Matthew, Mark, and Luke, inano ni John. Hindi na niya kailangang ulitin. So yung mga wala doon, yung deity ni Christ siya ang nagpatunay. Yun, puro humanity yan sa tatlong aklat. Si John ang nagsabing, 1 John 5:20, tayo na sa tunay na Diyos, sa kanyang anak na si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Binigyan din niya yung deity. Dahil yun ang hindi masyadong natalakay sa three Gospels. So kaya iba-iba ang attack. Dahil may iba-iba silang readers in mind. Although para sa lahat. Pero siyempre may first recipient yan. May first recipient. At yun yung pinagtutuunan nila ng atensyon kung paano maiintindihan ng una nilang mga mga original audience nila, yung kanilang sasabihin. The Son of God ang pakilala. Sa kay is Son of Man, sa kay Luke.
Son of Man from Adam. Servant naman ang pakilala kay Mark kasi hindi pwedeng pakilala ni Mark si Jesus as king kasi mga Romans Kasi yan. Roman ang- Antagonistic yan. Kaya siya is suffering servant. So babasahin siya, suffering servant pero galing mag-himala. Di ba? May interest siya. Tapos ang very fast pace, parang Korean novela. Yung kay Luke naman is parang Filipino novela. So, very detailed pa. Kung ano pa yung mga kumakain na, kinukwento pa. Detalyado. Detalyado. Yung mga yung mga Korean, ba? May twist and turns. Yung mga ka. Sa tak. So, naintindihan mo na kung bakit. May 4 Gospels.